Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ano naman itong pinapatigil na ang impeachment? Pinapatigil, sino namang nagpapatigil nito? Alam na kung sino na naman ang nagpapatigil ng impeachment trial. Mayroon na namang petisyon na i-file sa Senado o sa Korte Suprema. Ang nag-file na naman, yung grupo na naman nila Sara Duterte. Sila Torion, nag-file na naman sa Korte Suprema. Ang hiling nila sa Korte Suprema, mag-issue ng TRO, ipatigil ang impeachment trial. Bakit? Unconstitutional daw na nagpipreside si Chis Escudero. Yun na naman ang issue nila ngayon. Dinala na naman nila sa Korte Suprema. At ang hiling nila sa Korte Suprema, mag-issue ng TRO, itigil daw muna ang impeachment trial. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Talagang pagulo itong mga DDS na to. Pero maraming abogado yung pumirma sa petition na yon, 8 siguro yon. Si Torion plus 8 pa. Kaya lumapit na naman sa Korte Suprema yung grupo ni Torion, may petition na naman na final. Ano ang petition nila? Ang petition nila, mag-issue ang Korte Suprema ng TRO, ipatigil na muna ang impeachment trial kasi unconstitutional daw yung pagkaka-elect kay Chis Escudero bilang presiding officer. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, anong grounds nila? Kasi daw, si Chis Escudero, hindi naman siya ang Senate President. Dapat daw ang nagpipreside, sabi ng mga DDS na ito na lawyers, dapat ang nagpipreside si Win Gatchalian kasi siya yung Senate President. Kaya lang, binutuhan naman ng mga kapwa niya senador si Chis. So ang sabi nila, hindi naman yan pwedeng pagbutuhan kasi ang nakalagay sa rules, Senate President. Because it is very clear that any and all officers impeachment proceedings, it shall be presided by the Senate President. And if that is so provided by the Constitution, then the rules of the Senate cannot touch that. Kaya lang, ang sagot naman dyan, nakalagay yan sa rules ng impeachment ng Senate. Pero pwede namang baguhin ang rules. Sinong magbabago? Yung mga senador. Kaya lang, ang argumento naman ng kampo nila Torion sa kanila Sara Duterte, nang pinagbutuhan ng mga senador na amendahan ang rules ng impeachment ng Senate, 12 lang daw ang nandoon noong June 3, kaya walang quorum. Yan. Anyway, mga kabunyog, sa totoo lang, pagulo talaga itong mga DDS na ito. Hindi na lang harapin yung impeachment. Kung talagang walang sala si Sara Duterte, idipinsa niya ang sarili niya. Alam niyo ang ginagawa ng kampo ni Sara? Dinidelay, kung ano-ano, lahat na lang ng issue, kini-question, inadala sa Korte Suprema, ay mga kabunyog, mga kababayan. Pero maganda yung paliwanag ni Ascona. Sabi ni retired Associate Justice Adolfo Ascona, naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema diyan sa impeachment trial. Ongoing na ang trial na yan. Hindi daw diyan makikialam ang Korte Suprema, sabi ni retired Associate Justice Adolfo Ascona. Personally, I do not think the Supreme Court will intervene at this stage, especially on the question of who can preside over the impeachment trial, because it is really the prerogative of the Senate to decide on who will preside over the impeachment trial, since the Constitution does not provide any provision other than that the Senate can adopt rules to implement effectively the provision on impeachment. It is only when the President is on trial that the Constitution provides who shall preside, which is the Chief Justice. Kaya wala na naman yan. Yung final na naman na yan nila Torion, hindi yan aaksyonan ng Korte Suprema na mag-issue ng TRO, hindi. Kasi sabi ni Ascona, ang Korte Suprema, hindi yan makikialam. Kasi ang impeachment trial, exclusive na power yan ng Senate. So, kung sino ang magpe-preside, hindi ba Senate President ang magpe-preside? Pwede bang magboto kung sino?
Pwede, yan ang desisyon ng Senado. Irerespeto yan. Hindi naman nakalagay sa konstitusyon na Senate President ang magpipreside. Oh. Kaya sabi ni Adolfo Ascona, duda siyang makikialam ang Korte Suprema dyan. Kasi irerespeto ng Korte Suprema, Senado. Nakalagay sa konstitusyon eh. Ang Senado ang magiging soul, magiging siya ang tanging magiging impeachment court, ang Senado. Dahil siya yung tanging impeachment court, walang iba na pwedeng maging impeachment court, ay hindi makikialam ang Korte Suprema dyan. Igagalang yan ang Korte Suprema. Maliban na lang kung may grave abuse of discretion. Ay wala namang wala namang grave abuse of discretion eh. Oh. Kaya sabi ni Adolfo Ascona, duda siya na makikialam dyan. Mag-i-interfere ang Korte Suprema? Hindi. Kasi yan eh. Exclusive na power yan ng Senate, ang impeachment trial. Ano ang nakikita ng Senado bilang impeachment court? O ang nakita ng Senado, pwedeng mag-preside ang hindi Senate President. Basta pagbubutuhan nila. O pwede ba yang sabihin ng hindi, mali kayo. Hindi pwede yan gawin ng Korte Suprema kasi exclusive na power nga yan ng Senado ang maging impeachment court. Irerespetuan niya yan. Kaya, ewan ko kung ano ba naman tong mga abogado ni Sara. Talagang pagulo eh. Ha? Bawat na lang nangyayari dyan sa impeachment na yan, dadalhin sa Korte Suprema, wala nang kapaguran. Ha? Wala nang kapaguran. Lagi namang nadidismiss, lagi namang nadideny ng Korte Suprema. Kaya lang, talagang gusto lang nilang mang-delay eh. Hindi sa totoo lang mga kabunyog. Ang lumalabas dito, gusto lang talaga nilang mang-delay. Idinidelay lang nila ang proceedings kung ano-anong mga dilatory tactics. O tulad ngayon, i-delay nila sa panong paraan. Ano yan? Kini-question si Chis Escudero. Unconstitutional daw ang pagkakapili dito. Ano naman ang unconstitutional doon? Decision niya ng mga senador bilang impeachment judges. Sila naman ang magde-decide kung sinong magpe-preside sa kanila. Wala namang nakalagay sa Constitution na Senate President ang magpe-preside. Kaya, anyway, at least maganda yung paglilinaw ni Ascona. Sabi niya, hindi mag-i-interfere ang Korte Suprema dyan. Masyadong masyadong sensitibong usapin yan. Makikialam ba ang Korte Suprema sa exclusive na power ng Senado na maging impeachment court? Yan mga kabunyog, mga kabayan. Sabi niya, hindi yan. Maganda naman kung ganon, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.